Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa Ang Tipo Kong Negosyo sa ngalan po ng ating studio engineer. Kasama po natin dito de Los Santos, ating mga transmitter engineers. At sa ngalan po ng ating kasamang Tess Ramirez, ito po si Josette Olivera. At syempre mga kaibigan mula sa Department of Trade and Industry. Kasama natin Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma, good morning. Morning, Partner Josette, at sa ating mga suking taga-subaybay. Welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ako, isang oras na naman tayo magkakasama, partner. Yes. Ngayon ay October, at syempre yung celebration ng Germans, friends natin na Oktoberfest, kung saan ay todo nalasingan. Nako. Partner. Inuman na. Yes. At mga kaibigan, idiniklara na itong, diniklara na bang official tourism event itong inuman? Director Telma? Palagay ko, kasi yung mga, yung mga beer manufacturers, pagka October, yan, dinadayo na yan, kahit saang mga pubs, mga, tawag dito, mga drinking places, may mga sila palagi yung promo dahil sa Oktoberfest. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, yung makakausap natin, mga beverage designers. Alam mo, naririnig mo ba yung mga craft beers? Yes. Mga microbrewery. Yun, nagiging popular na yan. Sa ngayon. So, tanungin natin yung ating panauhin kung paano nag-umpisa ito bang mga microcraft beer sa mata galing? Diba? Oo. So, maya-maya, abangan po natin yan. Also, pagdating sa beverage, hindi mawawala yung coffee. Ay, syempre naman. Beverage. At saka, talking about inuman, Director Telma, nasa kabilang linya na ng ating komunikasyon yung ating guest ngayon. Okay. Sino una nating guest? Si Tracy Perfecto. Siya ang General Manager ng EDSA Beverage Design Group. Welcome to the program, Tracy. Good morning, Miss Tracy. Good morning. Yes, Hello. thank you for joining us. Thank you also. What is EDSA Beverage Design Group? EDSA Beverage Design Group is basically, well, it is what it is now. It's a beverage design group. So we do coffee, cocktails, sodas, ginger beer. We sell this ready to drink as well as in the retail arm of our group. You supply the product and the services. Yes, we do sell both product and services, most especially for coffee. We provide training also for professional barista training. Okay. Yes. So, coffee, what else? How else can you serve coffee aside from what we already see in the market? Kasi yun po there are different waves of coffee. I think it's the best way to explain it, no? There's right now kasi we're in the third wave.
waves are kind of like the era Mhm. the era of coffee, which the general public experience. So like yung first wave, yun yung parang mass production and more on the profit-driven type of understanding and experience of coffee. So this would mean mga 3-in-1, Mhm. mga ganyan, very easily accessible. And then the second wave would be most focused on the coffee shops na serving espresso drinks, Right. espresso-based drinks, like Starbucks, Bose Coffee, etc. Those would be the second wave coffee. The third wave naman po would be something that is more focused on the staying true to the bean, meaning from farm to cup. From farm to cup. Yes po. Parang when So the barista does your freshly coffee, ground beans. ina-explain po niya dun sa kanyang customer kung saan nanggagaling, saan nag-originate yung bean, what farm, paano siya process, and essentially kung paano siya prepare ng barista himself or herself. Ayun. And then the cocktail and craft beer, brewing and bottling. What is it? You have a bottling service? Actually, in the studio, if you've gone po to the studio, there are 2 floors. The first floor po is what we call our lab, our beverage lab. This is where we roast our coffee fresh weekly, as well as our brewery. The brewery po is being operated by our collaborator, Craft Point Brewing Company. Sila po yung gumagawa po ng beer, craft beer. Yeah. On the second floor naman po is our retail lab or the arena where we showcase our capabilities in beverage design. Now, partner Gisette, tanungin natin si Tracy, how did she get into this business? Oo nga. Are you really into coffee production, planting? You're a farmer? Ano po, the EDSA po kasi is owned by, it's the same owners as the Curator. The As Curator what? Bar, Sorry. Coffee and Cocktails. The Curator po. Okay. Yan, same po owners yon. So, essentially, EDSA was started because they all had the same belief and the same passion to be able to deliver this experience, a great experience, beverage experience to their customers. So, yun talaga yung where it originated, kung paano nag-start ang EDSA. EDSA would definitely be a platform in order for them to realize yung goal na yun, yung objective nila na yun. I see. So, So, talagang here, coffee where and to now, cocktails. Tracy? What are Sorry. the plans of the company for next year? Right now, we're currently developing our ready-to-drink lines. So that would be both alcoholic, non-alcoholic, ginger beer. So it's very exciting actually, because it's not something that the market is used to. So it's very exciting, most especially for me as brand manager, to be able to market these products properly. Yes. Do you have a big consumer base already? Yes, actually right now, our main strength is providing turnkey coffee programs for cafes. So among our clients are like Third District, of course the Curator, Third District in Katipunan, Sunnyside in Boracay. These are just to name a few of our clients who have gotten both product and service po from us. So that would be training, machines, equipment, and of course these are coffee beans. imported equipment. Yung equipment po, yes. We are the official distributors of Keith Van der Westen coffee espresso machines. Yes.
and other equipment for keys. So yun po. And the beans po, or we buy them green, imported also. These are all specialty grade coffee. Tapos we roast the po beans are weekly. imported. You're not sourcing locally from the Cordilleras. Right now po kasi, since our coffee shop is really a specialty coffee shop, we really need to purchase specialty grade coffee. These are coffee beans that are graded na 80 and above. So, yung Philippines what does that mean, po kasi, 80 and above? ano siya, every year, kasi minsan there is an annual and semi-annual na crop for coffee. Yung crop na po na ito, kina-cup siya by what we call Q graders. These are parang certified graders for coffee. Pag gina-grade po siya, may number po na katumbas yon. Yung number po na yon. So, if they're graded 80 and above, they're considered specialty grade coffee. Wow, So, interesting. ganun po siya. Pero po, meron po kami actually collaborators also with EDSA called Calzada. Sila naman po, sourced locally naman po yung mga beans nila, and we're also helping them via a farming project. Right. To improve the quality of the coffee. Malayo pa po yung, marami pa pong kailangan i-improve in terms of processing. Pero slowly, the Philippines naman is getting there. So, Partner, may tanong ka ba? Yes, itatanong ko sana kay Miss Tracy kasi simula nang mag-start kayo, how's your clientele? Lumaki ba siya? At saka anong age group? yung market po namin. Yung market na. Our target market po kasi actually, well, based on location, is really the Green Hills area right now. But in terms of who we want to target talaga, these are people who are around siguro 25, mid-20s to around early to late 40s. It's a really big range kasi a lot of people really drink coffee. And our goal talaga for our coffee category is to help these people, to educate them, to understand and appreciate coffee better. Parang ganon. Better coffee experience po. Okay. Well, we wish you the best, Tracy, and please give us a call if there's anything new with the EDSA Beverage Design Group. And for those who would wish to get in touch with you, how can they contact you? Yes. We actually have, you may email us at drinkwithus@edsa-bdg.com as well. That's our email. And our landline is 631-9035. We also have events in the studio. So if any of you are willing to book the place, okay lang din po. So, thank you so much for having me. Are you also on Facebook? Not at the moment po, but we will soon. Our website will be up soon. Okay. So we also have an Instagram account, which is @EDSA-BTG. Great. Okay, thank you very much. Thank you rin po. Thank you very, very much for having me. Okay, mga kaibigan, si Miss Tracy Perfecto, ang GM ng EDSA Beverage Design Group. Partner, magbabalik tayo right after this. Isang minuto para sa climate change. Aprobado ng Senado ang panukalang batas na may layuning pag-isahin ang lahat ng environmental subjects sa pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Sa ganitong paraan, lalawak ang kaalaman ng mga bata sa kahalagahan at pangangalaga sa kapaligiran at sa pagbabago ng klima. Ituturo sa mga estudyante ang kondisyon ng Pilipinas at pandaigdigang kapaligiran, mga bantang panganib at epekto sa tao ng pagkasira ng kapaligiran, ang kahalagahan ng likas na yaman at pangangalaga nito. Mga kabataan, bantayan ang kalikasan laban sa pang-aabuso. Climate change.
Nasa tao ang kalutasan. Ating pagtulungan. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Okay mga kaibigan, balik po tayo dito pa rin sa ating programa, ang Tipo Kong Negosyo at para po sa ating late tuners. Kasama pa rin natin si Director Telma Dunpit at nasa kabilang linya na po ng ating komunikasyon ang ating guest na walang iba kundi si Mirna Pablo ng Department of Trade and Industry Cordillera Administrative Region, Regional Director, National Industry Cluster Coordinator. Good morning po sa inyo, Director Mirna. Yes, good morning. Good morning to Director Telma Dumpit and good morning to all our listeners. Yes, all the way from CAR. Yes, all the way from the mountainous region. We miss you, RD. We miss you, and I know that you've had a lot of activities since the last time we saw each other. Una, you were conducting coffee farm tours. Yeah, we did one last September, coffee farm tour with our media friends. Yes. Bakit kulang pa ba yung mga kaalaman tungkol sa kape ng mga Cordillera? Alam mo, continuous education naman ito sa atin lahat, especially yung mga coffee stakeholders natin. And for the previous 3 years, we focus our attention sa mga coffee SMEs natin and of course yung mga converging government agencies to yung mga regional line agencies and of course yung mga local government units natin na tumutulong sa mga SMEs directly. And we thought that we also have to ipaalam din thoroughly sa mga friends natin, mga journalists and media people kung ano ba talaga ang Coffee 101 training at kailangan mapuntahan nila at makausap mismo yung mga coffee farmers and coffee processors natin para mas ma-appreciate nila kung paano nagsimula yung coffee farmer na yan from this minimal income hanggang sa lumaki na yung mga income nila because of the coffee sector or coffee industry. Okay. You also have this mobile learning called Coffee 101 training? Yeah, we did one also in Sagada, Mountain Province, Director last September 30 and October 1. So kasama yung mga, hindi lang yung mga coffee farmers ang mga kasama dyan, hindi lang yung mga local mga regional line agencies na nag-work on coffee, pero kasama yung mga coffee producing regions. There are 10 coffee producing regions, so they were there to be with us in that Coffee 101 training. RD, you are also into the regional coffee branding. Last May, you finished Phase 1 and in July Phase 2. So how has this been, how has it affected our sales? Nag-improve syempre ang sales natin. There was a better promotion of our coffee director kasi ang positioning ng Cordillera sa coffee is for us to be the preferred coffee origin, particularly Arabica and Robusta na talagang pinakamarami na products natin. And we had a Japanese consultant. We were lucky to have the Japanese consultant, Mr. Yoshida, and a Japanese capper na expert talaga sa coffee grading, coffee profiling, and coffee tasting, si Mr. Yamamoto. Siya yung consultant natin. So, ang mga initiatives natin ngayon sa branding, ongoing yung profiling, meaning to say, we as a group, we are determining yung distinguishing features ng coffee natin. What makes us unique? Yeah. Or distinct from the other coffee. Oh yeah, distinct quality of our coffee because we want to be the preferred coffee origin nga. And alam mo, gusto natin i-position ang CAR to be
to be a supplier of yung coffee beans or roasted beans for the coffee specialty market. Kasi medyo malaki yung market ngayon sa makikita mo yung mga nagma-mushroom ngayon ng mga coffee shops, not only in Metro Manila but even already in the province. Director Telma and Director Mirna, bibigyang daan muna natin ang situationer ng ating presidential coverage team sa pangunguna ni Leo Sarne, situationer na nasa Bali, Indonesia. Kamin, Leo. Thank you very much, Joseph. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Tayo po ay narito ngayon sa Nusantara Hall 2 ng Bali International Convention Center, kung saan ngayong alas 9 ng umaga, portal na magbubukas itong Bali Democracy Forum 7. Ang Pangulong Noynoy Aquino ay isa po sa 4 na leader na inaasahang magsasalita dito sa pagtitipong ito. Ang, of course, chairman ng Bali Democracy Forum, si Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, ang inaasahang magbibigay ng pambungad na mensahe na tutuloy po sa pagpapakilala sa Pangulong Noy na siya pong co-chairman nitong pagtitipong ito. Yung dalawa pang leader na magbibigay ng pahayag ay si Brunei Sultan His Majesty Hassanal Bolkiah at Prime Minister ng Timor-Leste, His Excellency Kairala Sanana Gusmak. Ang Pangulo ay nasahang darating dito alas 8:48 ngayong umaga at sasalubungin po siya ni Indonesian President Yudhoyono sa kanyang pagdating dito sa Bali International Convention Center. At ito po ay bago sila tumuloy dito sa Nusantara Hall para sa pagsisimula ng opening session. Ang Pangulo po ay inaasahang magiging inspirasyonal dito sa kanyang pagsasalita rito, ayon kay Executive Secretary Paquito Ochoa, dahil nga po sa mga demokratikong reformang kanyang isinulong sa larangan ng pamamahala sa ating bansa, at partikular yung kanyang pagiging anak ng dalawa po sa mga kinikilalang icons of democracy, ang dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Ito pong Democracy Forum ay isa pong taunang pagtitipon na sinimulan ni Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono noong taong 2008 sa layong mas palakasin ang kooperasyon ng mga bansa sa larangan ng pagpapatatag ng demokrasya sa riyon. At sa ikapito pong pagkakataon na idaraos itong pagtitipong ito, ngayong araw pong ito ay mayroong 51 participating countries at 68 observer countries. Mamaya po ay inaasahang magiging short and sweet ang pahayag ng Pangulo habang kanyang ibabahagi ang mayamang karanasan ng ating bansa sa larangan ng pagpapanumbalik at pagpapatatag ng demokrasya makalipas ang panahon ng diktadorya sa ating bansa. Antabayanan po ninyo ang ating mamayang pagbabalik sa gagawin nating pagsasahing papawid ng pahayag ng Pangulong Noy ngayong umagang ito. Sa ngalan po natin makasamahan sa Radio Television Malacanang na makabalikan natin sa PCO Umaro at nating mga kasamahan sa Presidential Coverage Team mula po sa Bali, Indonesia sa pamagitan ng pasilidad ng PLDT at Smart. Ito si Leo Sarne, nagulat para sa PBS Radyo ng Bayan. Konektado ka. Na naroon po sa Bali, Indonesia, kung saan magtutungo ang ating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. So balik po tayo sa ating program dito po sa Ang Tipo Kong Negosyo, at nasa kabilang linya pa rin ang ating komunikasyon si Regional Director Mirna Pablo ng Department of Trade and Industry, Cordillera Administrative Region o CAR. At muli, Director Mirna,
Director? Yes, correct. I'm still here. Ayun, oo. Yes, Director, si Gisette po ito. Tungkol po sa sinasabi ni itong Cordillera Coffee. Ano po ba yung pagkakaiba nito sa lasa ng kape ng Benguet, Kalinga at Mountain Province? At ano po yung pagkakaiba nito sa lasa ng ordinaryong kape? Magkakaiba ang lasa. Depende na rin yan sa tao na nagko-coffee, di ba? But accordingly, the coffee in Cordillera, particularly itong coffee ng Arabica coffee ng Mountain Province and Benguet, is the best coffee by virtue of its growing in high elevation areas, matataas na lugar yan. And according to people who are experts on coffee, masarap nga daw ang lasa ng mga coffee namin sa Cordillera. And that also includes yung Robusta ng other provinces like Kalinga. So sa dami na ng mga kinandak natin na promotion through our coffee pavilion, we had 5 actually for this year on a national scale. Napag-alaman natin mismo sa mga tumikim kasi may mga coffee tasting tayo sa mga coffee pavilion na yan na masarap daw at ang very aromatic yung coffee, yung mga brewed coffee na natitikman nila every time we have these coffee promotional activities in national trade fairs. So, si Mariela po. Yeah, sasaluhin ko lang si Director Thelma Director dahil Thelma. she's not feeling well today, so she had to bow out. Mariel, yes. Yes. Yung sa Coffee Pavilion po, medyo napapansin ko sa lahat ng DTI events, nandun sila at very present. Yes, sa correct. Participation. Malaki po ba ang sales ng Coffee Pavilion this year? Promotional, as I said, yung sa Coffee Pavilion natin, so ibig sabihin, hindi kami talaga nakafocus sa 100% selling but more of promoting what we have not only in CAR but primarily in CAR but for other regions. For this year, yung sa 5 Coffee Pavilion events natin, naka-generate tayo ng 350,000 sales dito Metro Manila and even dun sa Regional Business Conference, North Luzon Area Business Conference ng Chamber of Commerce and Industry. They have also already embraced yung coffee as a regular part of the event kasi this is really a crowd drawing event. Pag may mga trade fairs na yan, pumupunta talaga sila sa Coffee Pavilion. So as I said, hindi full selling ang ginagawa natin, more of promotional, kaya hindi yan sobrang malaki ang ating sales. So anyway, we will be attending yung Coffee Origins sa Davao this next week na yon, makikipag-participate ulit ang CAR, and there we will again promote that is a national event and there will be a coffee summit within that period, and Next yun week nga yung na po sabi yan. ko, mag-exhibit and magtitinda rin tayo ulit doon. Dito din sa Coffee Pavilion, Miss Josette, nagresulta to ng market tie-up with Bernadette Sembrano and Benguet SMEs as well as Bon Vivant and Cordillera SMEs. So, ganun ka halaga din yung promotion. It's not, yun nga, focusing on the selling as RD Mirna said. Yes, yes, correct yan. Si Bernadette Sembrano kasi is one with us kasi di ba taga Cordillera siya, and nagpapasalamat naman kami na at the time na she went to that fair, sabi niya magpapatayo siya ng kanyang coffee shop Talaga? within Metro Manila. Inisip ko nga parang businesswoman pala At saka si taga Bernadette. doon pala siya. Yes, she's from Baguio, so she has Cordillera. a heart for Baguio, and Kaya pala I yung know beauty niya very, yes, nung bata pa siya, nakikita na rin niya siguro yung how our coffee farmers work hard for the coffee industry. At ngayon lumago na nga dahil we'll be trying the Japanese market na rin. So the branding, the Cordillera Coffee will be launched sa Yokohama Business Festival, pati na rin sa Osaka come November. Big And time. ang advantage siguro dyan, Nel, is ang mismong nag-test doon sa coffee na dadalhin natin sa Japan,
is a Japanese copper Oo, na talagang expert na expert siya yun. sa quality ng coffee bean. So yung dadalhin doon ng mga coffee, roasted coffee, tested na yan, graded na yan by this Japanese copper. Right. Confident po ba tayo, Director, na maraming SMEs na makakapasa sa kanilang strict quality standards? Come again? Confident po ba tayo na maraming SMEs natin na makakapasa dun sa quality standards ng Japanese? We are confident, but it's a continuous effort for the government to assist in improving the quality. Case in point, we are planning as a government in CAR to set up yung sinasabi nilang quality center for coffee para mas ma-improve yung productivity ng mga farmers natin at saka ma-improve yung quality consciousness nila kasi yung quality center ngayon na yan ang magdidetermine kung papasa siya sa minimum quality standards sa mga farmers na part of the Cordillera brand Cordillera brand coffee kasi ang isang plano natin in the short term pag magkakaroon ng quality seal na Cordillera coffee doon sa packaging ng coffee, ibig sabihin pumasa na siya sa minimum quality standards na sinet up ng government. Right. Pero Ms. Josette, November na to, no? Ano po yung mga preparations na ginagawa sa kasalukuyan para to beat this deadline? Kasi Japan is a very big market. Oo. Yan, really. At saka mga heavy coffee drinkers din ang mga Japanese. Ang preparations na ginagawa natin as early as July, nagkaroon yan ng coffee bean testing, nag-grade na siya. So yung pumasa na sa grading nung July and August, yun ngayon ang pinag-aaralan ulit ng Japanese copper kung pumapasa na talaga sa Japanese standard. In fact, na-decide na namin kung ano na yung mga dadala doon. We will be bringing the Robusta of Kalinga. Yun ang napili ng yung copper. five and brands. then the Arabica of Mountain Province and Benguet. So we will be bringing substantial kilos for the testing of the Japanese market. And in-improve na rin natin yung designer na Japanese. Siya na rin yung Mr. Yoshida, siya na rin ang nag-propose ng packaging ng coffee kasi siyempre alam nila kung ano yung gusto ng Japanese market both on the quality of the coffee bean plus mismo yung labeling and packaging. Importante rin kasi na maganda yung packaging. So tapos na yon, and so we are on the final stretch of preparing already the beans na madadala doon. Ready na yung packaging natin and all is set for the November 5 to November 15 event in Japan. Ms. Josette, ready naman pala sila. Oo, at saka aside from that, siguro ang magiging resulta niyan magandang future ng coffee industry, especially sa Cordillera, di ba? Oo naman. Oo, mag-e-export na later on. Now, we are very hopeful and we are very positive. Kaya lahat ng opportunities for promoting our coffee, we take advantage of them, kagaya ng coffee origins next week na naman. We are really spending, or the entrepreneurs are spending for this just to promote their coffee. And side by side, we are working with the agriculture sector to make sure na sana naman ma-improve yung production, dadami. Kasi paano na lang kung marami ang order, pat kulang pala tayo ng production. Plus yung improvement of productivity na rin. So nagpo-provide na nga rin tayo ng mga common service facilities or shared service facilities to improve the quality of the coffee bean from the time na harvest siya, these are the post-harvest facilities, until such time na pinagbibili na natin siya either in the form of a roasted coffee or ground coffee. Pero Director, di ba yung kasalukuyang naka-register sa geographic indication ngayon ay Kalinga Coffee pa lang? Ang Kalinga Coffee is preparing, yes. Is preparing for GI, the geographical indication. Marami na siyang mga preparations na requirement ng Intellectual Property Office. Like yung sinabi ko kanina, nagpo-profiling na sila to determine the distinguishing features of their coffee over other origins. And dino-document din nila yung good agricultural practices na requirement din for registration as geographical indication. And tinitingnan din natin ngayon yung organizational structure. Dapat there will be a strong organization to manage yung mismong coffee
GI project with Intellectual Property Office. So ito yung mga initiatives na ngayon ng local government of Kalinga in partnership with the agencies concerned. And ang kagandahan kasi nito, may existing program ngayon ang Department of Agriculture with the local government unit of Kalinga, which we call the Philippine Rural Development Program. Ang maganda niyan, coffee is enrolled as their priority project. Ayun. And may support na ibibigay which will help them in these activities na sinabi ko, coffee profiling, coming up with a very good operational structure, and of course yung documentation of good agricultural practices. So meron component na enterprise development yung funding ng PRDP. 11.4 million ang nakalaan para dito sa mga sinasabi kong activities or preparations na ginagawa. At ang maganda dyan, hindi lang yung enterprise development component ang pupunduhan nila. All support facilities will be set up, like yung infrastructure development, leading to where the coffee is. Yes. So sa dami po na activities na sinasagawa ng coffee industry cluster, syempre kitang-kita naman napakasipag nila, no? Nag-pay off na po ba ang hard work ninyo? I would say na so far nag-pay off na siya, pero syempre marami pa tayong dapat gagawin. We are not contented where we are because it's always a continuing development of the sector, improving the competitiveness, improving the capacities and capabilities of our SMEs para naman kaya natin makipag-compete come full implementation of the Asian Economic Community Integration, di ba? So, balik 10 member countries yan. And right now, alam natin na ang biggest producer kasi ng coffee is Vietnam. Ini-import ng Vietnam ang kanyang coffee sa Nestle. Yung requirement ng Nestle na malaki yung requirement ng Nestle because we can only produce 20% of the requirement of Nestle for Robusta coffee kasi yun ang ginagamit nila for the soluble or instant coffee. And even Indonesia is improving fast on its productivity. So ang kailangan gawin natin ngayon, makipag-compete talaga at we have to strengthen our institutional mechanisms through our regional, we have an existing structure sa Cordillera. Napakaganda po ngayon. Meron tayong Regional Coffee Council or Technical Working Group sa CAR kasi ang coffee was enrolled as the priority sector of the Regional Development Council for Development. And we have a Regional Coffee Technical Working Group, as I said, na umbrella organization sa region. And then may mga provincial coffee councils tayo na ang mga leaders diyan, ang mga chair are the respective governors. So makikita mo talaga yung integration of efforts of the institutions or stakeholders on coffee. So from the regional, you have the provincial, where we can regularly discuss yung mga projects or events for coffee as well as the issues and concerns. At ang maganda ngayon dyan, Arel, is magkakaroon na rin tayo ng National Technical Working Group sa coffee kasi coffee is now decided as one of the 6 priority industry clusters as far as DTI is concerned. Yes, oo, totoo yan. Talagang the future looks bright for the coffee Yes, industry and of the we are Philippines. really too passionate on coffee kasi alam mo naman lahat ng provinces ng Cordillera are into coffee at hindi na lang Cordillera ang tinitingnan natin, national. Lahat ng coffee regions are integrating their efforts to make sure na meron tayong focused program for coffee, both sa region namin at saka sa national, hopefully. Yeah, so we'd like to thank you for your time with us this morning, RD Mirna Pablo, and we're looking forward to more good news from the coffee industry. You're welcome. Thank you also for giving us the opportunity to give updates on the coffee sector. Anytime. Okay. Mga kaibigan, maraming salamat po kay Mirna Pablo. Siya po yung DTI Regional Director ng Cordillera Administrative Region at kung saan yung kanilang focus po ay ang industriya ng kape. Ayan, talagang isa yan sa masasabi nating maganda yung kinakaharap, no? O kinabukasan ng ating coffee industry. Kaya nga
yun nga ang sinasabi talagang super yung mga paghahandang isinasagawa para naman pagdating ng 2015, malapit na po kasi next year na po, ay handang-handa na makipag-compete ang ating bansa sa industriya ng kape sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Mga kaibigan, magbabalik po kami right after this. Kilalanin natin si Pope Francis. Mga ilang bagay na hindi natin alam tungkol kay Pope Francis. Alam ba ninyo na bago naging Santo Papa si Pope Francis, nag-aral at nagturo siya ng chemistry, philosophy at theology? Napili niya ang pangalang Francis dahil kay Saint Francis of Assisi. Isa siya sa pinakamasidhing supporter ng isa sa pinakamalaking soccer clubs sa Argentina. Nagulat din ang buong mundo noong sinabi niya na bago siya naging pari, siya ay nagtrabaho bilang isang bouncer sa nightclub sa Buenos Aires. Mahilig siya sa selfie at magtango noong kabataan niya kasama ang kanyang kasintahan. Noong 77th birthday niya, niyaya niya ang 3 homeless man na mag-agahan kasama niya. Isang paalala mula sa PBS Research Division. Okay mga kaibigan, balik po tayo dito pa rin sa Ang Tipo Kong Negosyo ngayong araw na ito ng Biyernes, Oktubre 10 na po. At Marela, ang ating guest ngayon ay mahilig sa blending. Oo. Siya po yung founder at managing director ng Kapwa Greens. Walang iba kundi si Mr. Jamir Ocampo. Mr. Jamir, good morning po sa inyo. Live tayo sa Radyo ng Bayan ng Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa mga tagapakinig. Yes, welcome to the show. Nasa farm ngayon si Jamir sa Ayun, kasalukuyan. Kamusta naman ang weather for farming? Ito po, tagkapuyat dahil maaga-aga rin po ang gising ng natapos farmers. po kami mag-farming kahapon. Oo. At pahinga naman, buti may oras po. Meron silang modern twist, Miss Josette, sa Yes, oo. Philippine native herbs. Yun ang kanilang pinupush. Anong twist ito, Jamir? Actually po, dala-dala po natin yung tradisyon ng mga Pilipino, no, yung pito-pito, yung mga herbal medicine. At ang twist natin ngayon ay, yung sabi nyo nga po, yung ating blending. At yung pong paglalagay ng tamang mga ito pang sangkap para sumarap naman yung ating mga herbal teas. Dahil karamihan po ang mga nasa merkado ay mga single leaf lamang, no, tulad ng ampalaya, banaba. Ang ginagawa po natin ngayon ay pinagsasama-sama natin at naglalagay din tayo ng mga parehong herbs at ingredients para mas maging masarap. Pero wala kayong sweetener na nilalagay? Wala po. Kung may sweetener man, ito yung ginagamit natin mga natural sweeteners Oo, na kailangan kasi yan. hindi nakakadagdag ng sugar sa katawan, blood sugar. Ano yung mga flavors ng mga blends na to? Opo. Halimbawa, isa sa aming mga sikat, yung Java Banaba. Traditional na meron po tayong banaba na we know for slimming and also for diabetic people. Then hinahaluan po natin ito ng balbas pusa. Ano yun? Ano yun? Opo, lagi marinig ka, paano ba yung balbas pusa? Marami po ito, alam na po, kadalasan makikita lang po ito sa tabi-tabi. Yung kulay ng, yung itsura ng bulaklak niya ay parang balbas talaga ng pusa na puti. Para siyang yung hinihipan ba ng mga bata sa hangin? Parang ganun ba yun? Hindi yata Oo. Ang gamit po niyan ay pampalinis ng kidney. Ayun, Napapatid po ng napaka-importante blood naman sugar. pala. Oo. Pero ano ba siya? Sinasamahan natin siya ng pandan and cinnamon para mas talagang kaaya-aya po yung lasa. Oo. So makikita mo ba yun dun sa product na meron siyang parang flower dun? Na... Yes, apo. Doon namin lalagay doon sa para makita na talagang paliwanag kung ano yung balbas pusa. Balbas pusa. Bago yun. Hindi lang basta sa flavor, yung blending. Meron din siyang kanya-kanyang health benefits. Ano yung mga best seller niyo so far? Ito po, halimbawa itong Java Banaba, it's always the top selling because pupunta yung mga tao pa rin sa pagpapapayat at pagpapalinis. Yung uso ngayon, mga detox. Nakakapayat ng pala siya. Wow. Another one po, yung ginagamit ng lemon ginger. Alam na po siguro natin ito, yung tanglad. Nasamahan namin yun ng luya. ginger, luya. At isa pa yung luyang dilaw.
yung Ayun, dilaw na oo, turmeric. healthy kasi yun. Kasi Oo. maganda pong combination yan dahil ganun din po nagpapababa ito ng masamang cholesterol, bad cholesterol in the body, at naglilinis din po ng iba't iba pang toxins sa blood at sa internal organs. Pero Ms. Meron Josette, din po yung sorry. ating centelamine, yung goto cola, o yung tatawag dyan yung takip suso o takip hol. Sinasama namin yan with peppermint or yung herba buena mint. Ang lasa niyan parang menthol na matamis-tamis. Yung goto cola naman, ginagamit kadalasan yan sa mga taong nag-aaral, pampaganda ng memory. Kasi naka-enhance siya ng mga brain antioxidants. Grabe, parang kailangan ko yan lahat. Marami bumibili sa amin mga med students. Oh, wow. That means something, di ba? Oo. Kasi sila yung talaga nakikita nila. Tapos ito yung preferred nila sa kahit Oo. katapat nila yung mga yung drugs. hindi pa nagkaroon ng mga blending at saka syempre nagkakaroon din ng competition itong mga medicinal herbs natin, Marela, no? Syempre ang pinagtatalunan yung isa, yung lasa. Oo. So kumusta naman po yung yung lasa niyan? Hindi ba kaya siya mahirap inumin, 'di ba? Sa mga single kaya ang iba, isang inom na lang ayoko na. Oo, parang taste ganun. Sa inyo ba medyo napaganda niyo yung lasa niyan? Tapos syempre iba pa yung health benefit niya. Opo, actually ngayon, hindi na kami ang competition, hindi na kami pupunta dun sa mga medicinal segment ng market. Mas ang pinupuntahan na namin ngayon dahil dun sa lasa, and more than that, yung amoy, iba na yung amoy. Nakakaaya na rin yung amoy, mas attractive na. Kaya ang pinupuntahan namin ngayon yung food businesses, hotels, restaurants, and cafe. Dahil yun na yung bagong market ng Philippine herbal teas. Uy, good. So may market na talaga. Gaano kalaki na ang demand nitong mga hotel, restaurants, cafe? May mga magla-lunch. Hindi ko nauunahan sila. Pero may mga partner milk tea stores. May mga partners hotels and restaurants na mag-release na ngayong mismong buwan. Malaki-laki yung demand kasi mga franchises na pinag-uusapan natin. So, nakikita nyo in the coming weeks, yung various, may mga milk tea stores, and also meron din tayong mga specialty restaurants, mga high-end, especially the organic restaurant. So, makikita ba natin dun sa mga popular milk tea stores na they're carrying your product? Yes, you can see at least the Capua Greens. The Capua Greens brand, co-branding with them on these products. Ayan. So, ano yan? Adventure yan sa mga tagapakinig? Search and conquer. Bala ba ang ating approach ngayon ay hindi lamang at least yung health benefits, para lagi-lagi na rin maaya nating magamit itong mga herbal medicinal plants as part of our daily drink. Yes, oo. Pero yung mga farmers, Miss Josette, sa ibang mga nakausap namin na sa agricultural sector, nahihirapan silang maging organic dahil maraming inputs, mahal. Kayo ba? Ganun din ba sa medicinal herbs? Actually, ang strategy natin, ba't napili din herbal, halimbawa, tanglad o yung lemongrass, para talaga siyang damo na kahit iwan mo lang, lumalago siya ng sarili niya. Nakikipag-compete pa talaga sa mga weeds na mga harmful weeds. Oo, yung tanglad, di ba? Pandan, or halimbawa yung peppermint. Actually, ang gusto natin itong mga to dahil sa mga magsasaka din, hindi na kailangan ng kahit anong chemical inputs. Or kahit organic inputs, kaya ng pabayaan on their own. So, hindi siya as demanding as other cash crops, tulad ng iba pang mga crops na kailangan nilalagyan lagi ng fertilizer or nilalagyan ng anumang pesticide, natural man or chemical. Ganun naman yung karamihan ng mga medicinal plants. So finally po, Mr. Jamir, saan po kayo pwedeng makontak? Finally na agad, Miss Josette. Okay. Sige, may question pa pala si Marela. Okay, go ahead, Marela. Yung sa inyo muna. Hindi. Sige, magra-wrap up na ako. Bigayan. Okay. So, kasi merong important na factor dito sa business ni Mr. Jamir. Meron kasi silang community partners na very integral dun sa kanilang business. Sa mga partners nila ng mga restaurants. Oo, bukod pa sa napakaganda nilang produkto, meron silang social benefit. Ano po yung experience nyo sa pagiging isang social enterprise? Opo, sa isang social enterprise, ang Capua Greens po ay nakikipagtrabaho mismo directly with the farming communities, especially sa mga resettlement areas. Ngayon po, nakabase kami sa Laguna, sa Calauan, Laguna, Calauan Resettlement Area. Doon namin tinatayo yung aming drying facility at also integrated farm. So doon po na ginagawa lahat mula sa pagtatanim,
mula sa pagka-dry ng tsaa at pagpapak ito into tea bags. So yun po yung integrated na para mas malaki po yung kabuhayan ng mga farmer na tinutulungan namin. Hindi lang sila sa saka, gumagawa na rin po sila ng tsaa. Tapos di ba meron silang target monthly income para sa beneficiaries? Opo, yung aming given or demand, nakaka-generate na po kami ng about 50,000 to 100,000 Wow. na pwede pong ibigay sa aming mga farming communities. At madagdag ko pala, Marela, Yes. may launching kami ng new set of products. Oo, sa yun. mga kapakinig, baka madaanan niyo po kami sa, ilalunch po namin ng Tsaa-Alaya, no? Tsaa-Alaya products. Ito po yung mga loose leaf teas. So kauna-unahan po kami mag-i-introduce sa Pilipinas. Nakikita niyo po, gumagamit na kami ng triangular tea bags. Ito talaga para maging loose yung tsaa. At gagamit din kami ng mga drip tea bags. Ito yung mga bagong pamamaraan ng pag-i-introduce ng tea drinks. First in the country and also first time to make use of our triangular tea bags for our Philippine herbs. Saan galing yung triangular tea bag? Sino yung... Galing pa po sa Japan. Oo, di ba? Para magmukha they namang know how high-end. to do it eh. So, kailan ulit ito yung launch ng Tsaa-Alaya? Nakakatuwa yung Tsaa-Alaya, no? pwede niyo pong atingnan sa Facebook, Tsaa-Alaya. At pwede niyo rin po akong tawagan sa 0915-849-3162. We will be launching the product this Sunday at White Space. Andun po kami from 8 a.m. to mga 5 to 6 p.m. Ayan. We're looking forward to that event. Pasong Tamo, Makati. Thank you so much for your time with us. At maraming po salamat din sa inyong show, More Power. Okay mga kaibigan, yan po si Mr. Jamir Ocampo, ang founder at managing director ng Kapwa Greens. Ayan. Malapit na po magtapos ang ating programa. At medyo medyo hiningal ako ng konti dun sa huli nating segment. Kaya lang hindi lang nabanggit pero nakakatuwa yung Tsaa-Alaya kasi loose siya, kaya siya malaya. Gets nyo? Kaya pala yun hindi ng siya pangalan. Tea bag, oo. Di ba ang cute? Tsaka pwedeng di ba yung ilalaga mo siya. Yun yung tapos yun ang kasi. yun ang isi-serve sa atin. Bueno, paalam na tayo, Marela. Yes, marami pong salamat sa mga nakinig ngayong umaga. Sana makasama namin kayo sa susunod na Biyernes. Sa ngalan po ni Director Thelma Dumpit Morillo. Ako po si Marela Castro. At sa ngalan po ng ating studio engineer, kasama po natin Lita de los Santos, sa ating mga transmitter engineers. At sa ngalan po ni Tess Ramirez, ako po si Josette Olivera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang oras, 9:00 ng umaga. Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa ang mga sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat